Sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko na parang maruming babae. Sobrang sakit na ginawa niya akong kabit na pampalipas oras. Na sa murang edad ko'y ganito na. Hindi ko matanggap yung nangyari sa akin at parang mababaliw na ako. 15 anyos lang ako ngayon at meron akong nakilalang isang babae na naging kaibigan ko. At naging malapit kami sa isa't isa. Fast forward ay galing kami sa headquarter noong mga panahong yun. Dahil youth kami ng tatakbong mayro sa lugar namin ay inaya niya ako na mag-inom. Sabi niya may ka-meet up daw kami. At dahil nga may tiwala naman ako ay sumama ako. Pagdating namin sa plaza ay may nag-iintay sa aming 3 lalaki. Na habang kami naman ay 3 babae at isang bakla. Hanggang sa nag-inuman na kami ng mga panahong yun at bigla na lang nag-aya yung isa na lumipat daw kami ng lugar. Na baka daw abutan kami ng curfew kaya naman sumama kami sa kanya kasi may motor naman sila. Hindi naman ako natakot ng mga panahong yon dahil marami naman kami. At nung makalipat na kami ng lugar para mag-inuman ay doon na nag-iba yung mga lalaki na nagpahiga-higa na sila sa tabi namin. At dahil nga inosente pa ako, tinulak ko yung lalaki na tumabi sa akin. At sa sobrang takot ko nasabi ko na uuwi na ako pero hindi sila pumayag. Pero nagpumilit talaga ako ng oras na yon at meron namang isang lalaki na nagpresenta na ihahatid na raw ako. Fast forward ay malayo-layo na rin kaming dalawa nang bigla na namang nag-iba ng daan. Sobra akong natakot at nasabi ko sa kanya na hindi naman dyan yung daan. Pero hindi siya nakikinig at dinala niya ako sa isang lugar na madilim at magubat. Nagpupumalag ako ng mga panahong yon pero wala akong magawa dahil may baril siya. At dahil siya ngay isang Muslim. At nang gabing yon ay nakuha niya yung pagkababae ko. Sobrang iyak ko at sabi niya sa akin huwag daw akong mag-alala. Dahil sabi niya papanagutan niya ako. Inuwi na rin niya ako noon at kinabukasan niya hinanap ko yung account niya. At nung makita ko agad-agad ko siyang chinat pero nagulat ako dahil babae yung nag-reply. May asawa pala siya. Sobrang gumuho yung mundo ko noon at nang malaman ko yun ay sobrang iyak ko na parang wala akong kakalagyan. Tinanong ako ng asawa niya kung anong nangyari pero nagsinungaling na lang ako at sinabi kong wrong send. Fast forward ay hindi na ako nag-chat sa asawa niya at sa kanya kahit na masakit yon sa dibdib ko. Pero kinaya ko yon. Lumipas ang 2 buwan ay bigla na lang nag-chat sa akin ang pinsan ng lalaking gumalaw sa akin. Tinawagan nila ako hanggang sa nakausap ko nga yung lalaking yon. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin na parang masaya na masakit ang nararamdaman ko. Nag-explain siya sa akin at nagsusorry at sinabihan niya ako na mag-download daw ako ng app na Snapchat. At dahil nangungulila ako sa kanya, ginawa ko naman. Hanggang sa nagkaka-chat na nga kami sa Snapchat kahit na magkasama sila ng asawa niya. Lagi siyang tumatawag sa akin, araw-araw siyang nag-update sa akin. Hanggang sa nahulog naman ako sa mga kasinungalingan niya. Isang araw ay gusto niyang makipagkita sa akin at hindi ako pumapayag. Dahil nga alam ko na yung mangyayari. Na sobrang dami kong dahilan para lang hindi siya makapunta sa amin. Pero sabi niya sa akin kahit na bagyo pa yan ay pupunta ako. Sabay sabi niya sa akin na sige na babiyahin na ako. Sobrang nabigla ako at natakot kasi 10:00 na ng gabi noon. Hanggang sa naka-receive na nga ako ng message na nandito na ako malapit sa bahay niyo. Hindi sana ako pupunta pero natakot ako na baka makita siya ng mga pinsan ko at mga barkada ko. Kaya naman pinuntahan ko na siya at kinausap at niyakap naman niya ako sabay halik. Pero parang wala lang naman yun sa akin kasi wala naman kaming relasyon. Tumagal yung pag-uusap namin hanggang sa umabot kami ng 12:00 ng gabi. Nag-explain siya, nagsusorry at ako naman si tanga bumigay na naman at may nangyari sa amin. Then after naming magtalik ay binigyan niya ako ng hoodie jersey na parang suhol sabay sabing, hindi ka ba sasabay sa amin para mag-inom? Sabi ko hindi at niyakap niya ako at hinalikan at kinabukasan nga ng gabi, nabigla ako sa chinat niya sa akin. Sabi niya, bay na, i-delete ko na yung Snapchat ko kasi dadating na yung asawa ko. Dagdag niya pa na, huwag kang mag-alala, makakahanap ka rin ng lalaking para sa'yo. Nasaktan ako at hindi na ako nakareply dahil sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko na parang ang rumi kong babae at ang laki ng damage sa mental health ko. Ginawa niya akong kabit na pampalipas oras at sobrang sakit kasi sa murang edad ay ganito na yung nangyari sa akin. Lahat ng to walang alam ang pamilya ko. Ano ba yung dapat kong gawin kasi parang mababaliw na ako, Mami Len. Hindi ko matanggap na ganito ang nangyari sa buhay ko. Sana mapansin niyo yung kwento ko. Sobrang kailangan ko ng advice, Mami Len. Letter sender, Ella. Grabing plot twist na bigla kang nanabik at nangulila sa rapist na yon. Na imbis na kasuhan ipakulong minahalmot na pangaluhan ka pa. 15 anyos ka pa lang and it's a crime, minor ka, pinilit ka, hinaras ka. Pwedeng-pwede mo siyang kasuhan ipakulong patong-patong na kaso. Wala ka bang parents to guide? Natatakot ka ba na mag-open? This time kailangan mo ng gabay ng parents mo. Wala kang ibang pagkakatiwalaan kundi sila. Sila lang yung makakaintindi sa sitwasyon mo. Seek medical help and attention. Seek professional help, please lang. This is a very serious matter. You can't decide a concrete solution sa edad mong yan. Again, na no one can help you kundi ang magulang mo. Inabuso ka, nabiktima ka, please lang ipagkatiwala mo sa magulang or guardian mo ang problema mo. Huwag kang pangunahan ng takot. Reminder lang sa mga kabataan na ingatan nyo yung sarili nyo. Para di kayo mapagsamantalahan ay huwag sasama sa mga taong kakikilala nyo. Iwasan nyo na makorner kayo ng kahit na sino. Madalas na inosente ang nabibiktima. At lalo kang maaabuso kung mananahimik ka.